Si Diego, nandito ba? Ah, wala siya rito eh. Baka bukas pa ang balik niya. Ganon. Akala ko ngayon na ang balik niya eh. Pakisabi sa kanya na tawagan agad ako kapag nakabalik na siya. Oo, sasabihin ko. Huwag mong kalilimutan ha. Importanteng tawagan niya agad ako. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yon para pumunta rito. Wala na bang kahihiyan na natitira sa kanya? Baka po importante lang ang pakay kaya napilitan na pumunta rito. Kahit na. Kung may kahihiyan siya, hindi siya susulpot dito na parang kabute. Makapal lang kamo ang pagmumuka. High blood na naman po kayo, Ate Daisy. Natatawa ka pa talaga dyan. Kung ako sa'yo, nako, hinila ko na yung papasok sa loob ng bahay at saka sinabunutan. Ni sa isip po, hindi po sumagi na gawin ko yun. Paano ang bait mo? Imposible naman na hindi pa nakarating sa'yo ang balita tungkol sa kanila ng asawa mo. Sabi naman po ng asawa ko chismis lang daw yun. Natural yun ang sasabihin niya. Kahit mahuli mo sa akto ang mga yan hanggat kayang lumusot, itatanggi nila na may relasyon sila. Mukhang may lakad po kayo ah. Nakabihis po kasi kayo ng maganda at naka-makeup. Oo. May lakad nga ako ngayon. Ililibre daw ako ng panganay ko. Di ba nakita mo na yon? Opo, yung dumalaw sa inyo nung may sakit kayo. Siya na nga. O paano? Aalis na ako ha. Tsaka na lang tayong magkwentuhan. Baka kasi malate pa ako eh. Mag-iingat po kayo. May ilang buwan pa lang ang relasyon namin ni Diego. Nakilala ko siya dahil sa isang kaibigan. Mula noon, lagi na kami nagkakausap sa chat. Alam ko ang lahat na nangyayari sa kanila ng asawa niya. Hindi ko lang sigurado kung alam ba ng asawa niya ang tungkol sa amin. Selena! Anong ginawa mo dito sa polo ko, ha? Bakit may patak ng sunrocks to? Pasensya ka na, Diego. Hindi ko sinasadya na mapatakan nung naglalaba ko. Ang tanga mo talaga kahit na kailan. Uubusin mo yata lahat ng matitino kong damit eh. Palibasa kasi hindi ka bumibili. Pasensya na talaga. Papalitan ko na lang. Paano mo ito mapapalitan? Wala kang sariling pera. Baka akala mo sa tabi-tabi ko lang ito nabili. Hoy, mamahalin to. Hindi basta-basta mga damit ko. Sorry talaga. Promise, magiging maingat na ako. Hindi na mauulit na masira ko ang damit mo. Hindi na talaga mauulit. Dahil mula ngayon, hindi mo na pwedeng pakialaman ang mga damit ko. Ni hawakan, bawal na. Sino na ang maglalaban ng mga damit mo? Dadalhin ko na lang sa laundry shop. Baka dumating ang araw wala na akong maisuot. Aalis ka na ba? Hindi ka ba muna mag-aalmusal? Sinong gaganahan kumain? Kung ang aga-aga, pinapainit mo na ang ulo ko. Baunin mo na lang ang pagkain mo. Ay, hindi na ako pinansin. Mabuti na lang nakaalis na ang mga bata. Hindi na narinig ang pagtatalo namin ng kanilang ama. Nasabi ni Diego noon na laking probinsya daw ang asawa niya. Bagamat sa iisang bayan nagmula ang pamilya nila, hindi naman daw siya dun lumaki at nagkaisip. Sinabi rin niya na hindi niya matandaan na naging kasal nila noon. Kararating lang ng asawa mo, no? Galit na naman. Nagising kasi ako sa lakas ng boses niya kanina eh. Pasensya na po kayo kung nagising po kayo sa pagtatalo namin ni Diego. Ano bang pinag-awayan niyo kung hindi mo mamasamain ang pagtatanong ko? Kasalanan ko naman po eh. Napatakan ko po ng Zonrox yung polo niyang pangtrabaho. Yun lang naman pala eh. Hindi niya kailangan magalit at sigawan ka. Lagi ka na lang niyang pinapahiya sa mga kapitbahay natin. Para siyang hindi edukadong tao ah. Pagod po kasi lagi sa trabaho niya, kaya laging galit. Saka kasalanan ko naman po. Simple na nga ang ginagawa ko sa araw-araw, tapos minsan palpak pa.
Anong simple? Hindi kaya madali ang maging may bahay. Lahat ng gawain sa'yo tapos wala ka pang sahod. Masaya naman po ako sa ginagawa ko sa pamilya ko. Hindi ko po kailangan ng sahod. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo eh. Alam ko mabait ka na. Kaya lang iha, huwag mo naman hayaan na abusuin ka ng asawa mo. Hindi naman po. Naiintindihan ko naman si Diego. Hindi na uso ang martir ngayon. Hindi naman po ako nagpapakamartir. Mahal ko lang po ang pamilya ko. Hanggat kaya ko pong magtiis, hindi po ako susuko. Basta kapag kailangan mo ng kausap ha, nandito lang ako. Hindi naman ako madalas umalis ng bahay eh. Nang mga oras na yon habang abala sa pag-aasikaso sa bahay si Selena, abala naman kami ng asawa niya. Humanda talaga sa akin ang babaeng yon. Hindi man lang nabanggit sa akin na nanggaling ka ron. Hayaan mo na, babe. Baka nga sinadya rin niya dahil nakakahalata na sa atin. Kahit naman malaman niyang tungkol sa atin eh. Wala naman siya magagawa pa. Ibig bang sabihin nun, ayos lang na makita tayo ng ibang taong naghaharutan? Hindi naman. Alalahanin mo na may mga anak ako. Ayoko masaktan sila at maapektuhan namang sasabihin ng ibang tao. Ayos lang naman kung pangalawa lang ako sa buhay mo. Alam ko naman kasi na ako ang mahal mo. Oo naman. Kaya lang ako umuwi sa amin dahil sa mga anak ko. Nakita ko na ang mga anak mo. Parang mga anak ng foreigner ang mga itsura nila. Hindi nyo man lang kamukha ng asawa mo. Sa pamilya ng asawa ko sila nagmana. Ganun ang itsura ng lolo at lola nila. Maganda naman sana ang asawa mo eh. Kaya lang losyang na. Nang makita ko nga sa inyo, naka-duster pa eh. Uso pa ba sa panahon ngayon ng duster? Sa kanya uso pa. Kahit noon pa, ganun na siya manamit. Sa lahat ng mga nakilala kong babae, bukod tanging siya ang ganung manamit. Buti na tatagal mo pa siyang katabi. Tingin ko kasi hindi na rin magawang maligo. Matagal na kami hindi nagtatabi. Mag-isa na lang ako natutulog sa kwarto namin. Siya naman sa kwarto ng mga bata. Buti hindi ka niya pinaghahanapan. Tingin ko naman kontento na siya sa pag-aasikaso sa mga anak namin. Tsaka siguro dahil alam niya na hindi ko siya magagawang mahalin. Kahit tumanda pa kami magkasama. Mukhang mabait naman ang asawa mo kahit pabaya sa sarili. Bakit hindi mo siya magawang mahalin? Hindi ko alam. Siguro dahil napilitan lang akong pakasalan siya. Sa bagay nga, hindi naman talaga tamang pilitin na pakasalan ng isang tao. Ano ba ang mga magulang mo? Sinuunang tao? Uso pa ba sa inyo yung ipinagkakasundo? Ganun kasi sa probinsya namin eh. Oh, bakit nagbibihis ka na? Uuwi ka na? Oo, hindi ako pwede matulog dito eh. Hahanapin ako ng mga anak ko. Akala ko pa naman dito ka matutulog. Tsaka na lang, marami pa naman pagkakataon eh. Gabing-gabi na kasi. Okay nga to para walang makakita na dito ako galing. Tsaka malapit lang naman sa amin eh. Okay, mag-iingat ka. Huwag mo nilang pansinin yung mga tambay sa labas. Humalik pa sa akin si Diego bago umalis. Hindi na ako tumayo sa higaan. Nagbili na lang ako na isara ang pinto. Naisip ko na mabuti na rin na malalim na ang gabi nang makauwi siya. Iwas na rin sa mga tsismosa. Sa isang barangay lang kasi kami nakatira. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay kasi kita eh. Sa susunod, huwag mo na akong hintayin. Uuwi din naman ako eh. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ka naman nagpasabi na gagabihin ka ng uwi. Bigla lang ang lakad ng tropa, kaya hindi ko na nasabi. Dapat tumawag ka man lang para alam ko. Nakalimutan ko. Tsaka sa tingin mo, maalala ko pang gawin yon? Pagkatapos mong sirain ang damit ko? Huwag ka nang magalit. Hindi ko naman talaga sinasadya yun eh. Puro ka na lang hindi sinasadya. Ang tagal na natin nagsasama. Hindi mo pa rin kabisado mga kinagagalit ko? Sinasadya mo ba talaga? Hindi na yun mauulit. Pangako yan. Alam mo,
Kung hindi lang dahil sa mga bata, matagal na akong hindi umuwi dito sa bahay. Huwag mo naman gawin yan, Diego. Maawa ka. Nakakainis ka na kasi. Makita ko lang yung mukha mo. Sira na kagad ang araw ko. Hindi ka man lalamig sa akin kung wala kang ibang babae. Baka nga, totoo na may relasyon kayo ni... Tama na! Nagpapapaniwala ka na naman sa mga nadidinig mo eh. Huwag ka kasi nakikipag-usap sa matatandang kapitbahay natin. Puro panunuluso lang naman ang alam nilang gawin. Mabait si Ate Daisy. Nakikipagkaibigan lang naman siya eh. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Tabi dyan. Gusto ko na matulog. Pagod ako at maaga pa ang pasok ko bukas. Makahulugan lang na sinundan ng tingin si Diego ng asawa hanggang makapasok sa loob ng kwarto. Kinabukasan maaga ulit bumangon si Selena para asikasuhin ang almusal ng pamilya. Kibuin dili lang siya ni Diego at hindi man lang nagpaalam sa kanya. Nang mag-isa na lang sa bahay, naisipan ni Selena na lumabas para makasagap ng sariwang hangin. Nakapasok na ba ang mag-aama mo? Opo, Ate Daisy. Mukhang kagigising niyo lang ah. Oo. Mag-uumaga na kasi akong umuwi kanina eh. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko. Nagmadyong kami. Iwasan niyo po na umuwi ng alanganing oras. Kahit po sa malapit lang kayo pupunta. Mahirap na po ang panahon ngayon. Marami ng masasamang loob. Ay, sinabi mo pa. Nabalitaan mo na siguro yun natagpo ang dalagita malapit sa kalsada. Para bang sinadyang iwan doon ang katawan eh. Yun ang pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko. Ngayon ko lang po yan nabalitaan. Alam niyo naman po na hindi ako lumalabas ng bahay. Oo nga pala, taong bahay ka lang. Kawawa nga daw ang mga magulang nun eh. Mabait at masipag daw yung dalagita. Laging honor sa eskwelahan. Palaisipan pa rin daw kung sino ang may gawa nun. Bakit naman po kasi hinahayaan ng mga magulang na lumabas ng bahay ang anak nila? Inutusan daw ng ama na bumili ng alak sa tindahan dahil may bisita. 8:00 lang naman daw yun. At maliwanag naman ang buwan. Hindi na daw nakauwi. Nung puntahan naman daw yung tindahan na binilhan nakabili naman daw at umalis na rin daw agad. Delikado na po talaga ang panahon ngayon. Kailangan magdoble ingat. Tingin ko at kahit ibang mga taga rito, mga adik ang may gawa nun. Para daw kasing nilapa na mabangis na hayop ang katawan ng biktima eh. Demonyo na ang pag-iisip ng gumawa nun. Baliw na. Tama po kayo. Wala na nga sa tamang pag-iisip ang may gawa nun sa dalagita. Hindi lang naman yun ang unang beses na nagkaroon ng patayan dito eh. Hindi lang naging matunog. Sabi nga ng kaibigan ko kahit daw sa ibang barangay ang daming patayan. Hindi lang daw talaga mahuli-huli ang may gawa. Alam nyo naman pala dapat kayo na mismong mag-iingat sa sarili ninyo. Ayos ka lang ba? Napansin ko para kang maputla Ayos lang po ako, Ate Daisy. Huwag mong isinasawalang bahala ang nararamdaman mong pagsama ng pakiramdam. Magsabi ka lang sa akin para masamahan kita sa pagpapacheck up. Lagi namang may doktor sa center natin Ayos lang po talaga ako. Siguro po dahil lang sa ilang gabi ng puyat. Dahil ba sa asawa mo? Iniisip mo kung totoo ba na may relasyon sila nung babaeng si Mariel? Mahal po kami ni Diego. Hindi niya magagawa na ipagpalit kami ng mga anak niya sa ibang babae. Huwag kang magbulag-bulagan, iha. Kahit hindi nakikita ng mga mata mo, tayong mga babae malakas ang pakiramdam. Alam kong takot ka lang tanggapin ang katotohanan. Malayo pa lang natanong ko ng kausap ni Selena ang kapitbahay niya. Hinintay ko munang makapasok ang may edad ng babae bago ko lumapit. Dinala ko na kasi ang mga damit ni Diego.
na pinalaba niya sa laundry shop kung saan din ako nagpapalaba. Hi! Sana hindi ako nakakaabala sa'yo. Pwedeng tumuloy? Pasok ka. Ano bang kailangan mo? Wala si Diego dito, nasa trabaho. Alam ko naman. Dinala ko lang itong mga pinalaban niya. Malapit kasi sa bahay ko yung laundry shop na pinagdalhan niya ng mga marurumi niyang damit. Ganun ba? Salamat ha. Nag-abala ka pa talaga. Wala yon. Naintindihan ko naman kasi si Diego. Mahirap kasi yung maubusan ng damit. Hindi naman niya pinupulot ang ipinapambili niya. Mukhang maraming kinukwento sa iyo ang asawa ko. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni Diego? Ano sa tingin mo ang relasyon namin? Huwag mo na akong gawing manghuhula. Sagutin mo na lang ako. Magkaibigan lang kami. Ano, masaya ka na? Nawala na ba yung kaba mo sa dibdib mo na baka may relasyon kami? Marami kasing kumakalat na usap-usapan sa inyo ng asawa ko. Marami ding nakakakita sa inyo na laging magkasama. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta sinagot ko na ang tanong mo. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. Bata at maganda ka. Marami ka pa namang makikilala na mas higit pa sa asawa ko. Alam ko naman yun eh. Mga desperada lang ang pumapatol sa may asawa. Hindi pa naman ako ganun, no? Katunayan nga niyan, kaya kong mabuhay ng walang lalaki. Mabuti naman kung ganon. Nalinawan na rin ako na wala kayong relasyon ni Diego. Inaalok pa ako ng babae ng maiinom. Pero tumanggi at nagpaalam na rin akong aalis. Nung habang nag-uusap kami, napatunayan ko na talagang mabait siya gaya ng sinabi ni Diego. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit parang blanco ang mga mata niya. Parang kulang sa emosyon. Ano yung iniisip mo? Wala naman. Dinala ko na nga pala yung mga damit mo sa inyo. Ha? Galing ka sa amin? Nakipagkwentuhan pa nga ako sa asawa mo eh. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan lang siya o sadyang mabait lang siya. Ano naman ang napag-usapan niyo? Tinanong niya ako kung ano ba ang relasyon natin. Anong isinagot mo? Huwag ka mag-alala, hindi ako umamin. Bahala ka ako siya kung gusto niyang paniwalaan ang naririnig niya. Huwag ka nang pupunta sa bahay namin. Lalo mo lang ginagatungan ng chismis tungkol sa atin eh. Baka mamaya tuluyan pang maniwala si Selena. Akala ko ba hindi mo na mahal ang asawa mo? Bakit ba parang takot ka na iwan ka niya? Hindi ako natatakot na iwan niya. Dahil nga lang sa mga bata. Ayoko sila masaktan. Oo na, huling punta ko na sa inyo. Pero sana naman, mas maraming oras yung ilaan mo sa akin. Hindi pa ba sapat na pagkagaling ko sa trabaho dito ako dumediretso? Hindi pa sapat para sa akin. Hindi ka talaga makontento sa... Ano yun? Parang may kung ano bumagsak sa bubungan ng bahay. Hindi kaya nabaling sanga lang? Imposible! Walang puno sa paligid itong bahay ko. Hindi naman bato eh. Para talagang malaking bagay na bumagsak eh. Teka, titignan ko. Huwag na, baka mapano ka pa. Kesa naman na pareho tayo nagtatanong. Sandali lang naman ako eh. Sasama na rin ako sa'yo. Hindi ko alam na matatakutin ka pala. Ngayon lang kasi nangyari ang ganito eh. Nasa likod lang ako ni Diego habang lumalabas kami ng pinto. Sumalubong sa amin ang malamig na simoy ng hangin. May nasamyo din ako na mabahong amoy na sumasama sa hangin. Gamit ang flashlight, inilawan niya ang buong paligid at saka ang bubungan. Hindi pa man natatagalan, isang malaking ibon ang lumipad papunta sa kanang direksyon. Sandaling hindi kami nakagalaw ni Diego. Ibon ba yun? Bakit ang laki naman yata? Ibon nga yun. Mukha lang siyang malaki dahil malapad ang pakpak niya. Ano kayang klaseng ibon yun? Hindi ko rin alam. Sige na, mabuti pa pumasok na lang tayo sa loob ng bahay. Baka bumalik pa yun. Ano kayang ginagawa
niya sa taas ng bubungan? Hindi ko masasagot yan dahil hindi ko rin alam. O sige na, mauna ka nang pumasok. Malamig na dito sa labas o baka sipunin ka pa. Nang gabing yun sa bahay natulog si Diego. Kanina pa siya tulog pero ako gising na gising pa rin. Iniisip ko kasi ang nakita ko kanina. Buong buhay ko kasi noon lang ako nakakita ng hindi pangkaraniwan laki ng ibon. Mag-uumaga na siguro na makatulog ako. Pagkatapos ng almusal, tsaka naman umalis si Diego. Mga anak, maglaro lang muna kayo sa labas ng bahay. Mag-uusap lang kami ng papa ninyo. Kung ang hindi ko pag-uwi kagabi ang pag-uusapan natin, sa isang kaibigan ako nagpalipas ng gabi. Nalasing ako kaya hindi na ako pinayagang umuwi pa. Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Ha, Diego? Alam kong nagpalipas ka ng gabi sa kabit mo. Wala akong kabit. Masyado ka kasi nagpapapaniwala sa mga nadidinig mo Huwag ka nang magsinungaling pa. Lalo mo lang dinadagdagan ng kasalanan mo sa akin. Bahala ka na nga kung ayaw mong maniwala sa akin. Ayoko na lagi na lang ako nagpapaliwanag sa'yo. Tumawag nga pala ang mga magulang mo kagabi. Gusto ka nilang makausap. Kailangan mong umuwi sa probinsya natin. Meron ka bang sinabi sa kanila? Wala akong sinabi na kahit ano. Alam mong kahit kailan, hindi kita kayang isumbong kahit paulit-ulit mo kung sinasaktan. Ilang taon na rin kitang pinagtatakpan. Tama lang naman ang ginagawa mo dahil mag-asawa tayo. Kaya sana wag mo na akong pinagdududahan. Balang araw, lalabas din ang katotohanan. Huwag mo nang painitin ang ulo ko sa mga sinasabi mo. Kapag sinabi kong wala akong kabit, wala! Ang mabuti pa, papasukin mo na yung mga bata. Ayoko na mahawa sila sa pag-uugali ng ibang tao. Parang ikaw, nahawa na sa kapitbahay natin. Tumawag lang sa akin si Diego para ipaalam na kailangan niyang umuwi sa probinsya nila. 3 araw lang naman daw siyang mawawala. Pagbalik tatawagan niya agad ako. Pero lumipas na lang ang 1 linggo, hindi pa siya nagpaparamdam. Hindi ko na napigilan na puntahan si Diego sa kanila. Teka lang naman! Grabe naman makakatok! Akala mo sisirain na ang pinto. Ano bang... Ikaw? Oo, ako nga. Nasaan si Diego? Hindi pa siya bumabalik mula nang umuwi sa probinsya namin. Hindi ako naniniwala. Ang sabi niya, 3 araw lang siyang mawawala. Akala ko ba magkaibigan lang kayo ng asawa ko? Bakit parang kakaiba naman yung kinikilos mo ngayon? Wala ka nang pakialam. May relasyon kayo ng asawa ko. Para ka nauubusan ng lalaki. Ano bang nagustuhan mo kay Diego? Hindi naman kasi siya gwapo. Ikaw, alam mo na palang niloloko ka bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Hindi ko siya hihiwalayan ng dahil sa'yo. Maawa ka naman sa mga anak namin. Huwag mo silang agawan ng ama. Wala naman akong balak na agawan sila ng ama. Dahil sa'yo ko balak agawin si Diego. Ipaglalaban ko ang asawa ko. Hindi mo siya makukuha. Ang kapal mo naman para hamunin ako. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nasa 30 ka pa lang. Mukha nang nasa 50 na ang itsura mo. Kaya nga nagawang maghanap ng asawa mo ng ibang putahe Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Proud ka pa talagang maging kabit? Bakit naman ako mahihiya? Maaaring dito umuuwi si Diego. Pero ako na ang mahal niya. Kung hindi lang dahil sa mga anak nyo, hindi na siya uuwi sa bahay na to. Ang mabuti pa, umalis ka na. Oh, bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Talaga bang hindi ka pa aalis? Oo na, aalis na. Nasabi ko na rin naman ang gusto kong sabihin sa'yo Pakisabi kay Diego na puntahan ako kapag nakauwi na siya. Tinitigan ko pa si Selena bago niya marahang isinara ang pinto. Bigla kong kinilabutan sa malamig na tingin na ibinigay niya sa akin. Meron talagang kakaiba sa kanya Pakiramdam ko, meron siyang tinatago. Malalaman ko rin yun. Saktong 10 araw dumating si Diego.
Gustuhin man siyang kumprontahin ng asawa, hindi naman niya magawa. Dahil sa nakikitang pagod nito. Kahit nung umalis si Diego, hindi man lang niya pinigilan. May gana ka pa talaga magpakita dito sa bahay ko! Pwede ba? Huwag mo naman ako salubungin ng galit mo. Dapat nga kinukumusta mo ako eh. Kumusta naman ang bakasyon mo sa probinsya? Nag-enjoy ka ba naman doon habang ako parang tangang naghihintay sa'yo? Ano, masaya ka na? Ha, nakumusta na kita? Alam kong nagagalit ka dahil hindi man lang kita natawagan. Pasensya ka na. Gustuhin ko man tumawag, walang signal. Kahit nga yung mga anak ko hindi ko rin natawagan. Bakit kasi natagalan ka sa probinsya nyo? Sabi mo 3 araw ka lang mawawala eh. Hinintay ko pa kasing gumaling si inay. Akala ko nga matutuluyan na. Mabuti nga gumaling na rin siya sa tulong ng albularyo sa amin. Uso pa pala ang albularyo sa inyo? Oo naman. Mas nagtitiwala sa albularyo yung mga taga ron kaysa sa mismong doktor. Kumusta na ang nanay mo? Magaling na at malakas nang kumain. Hindi tulad yung nakaraan. Ano bang naging sakit niya? Sabi ng albularyo, inaaswang daw si inay. Ha? Aswang? Niloloko mo ba ako, ha? Mukha ba ako nagloloko lang? Noong una hindi rin ako naniwala. Pero maraming pangyayaring mahirap ipaliwanag habang nandun ako. Kahit ano pang naging sakit ng nanay mo, ang mahalaga magaling na siya at nandito ka na. Hindi ka na ba galit niyan? Nagtatampo pa rin. Sa sobrang inis ko nga sinugod ko ng asawa mo. Akala ko kasi nakauwi ka na at ayaw mo lang pumunta dito. Bakit mo naman ginawa yun? Umamin ka ba sa kanya tungkol sa totoong relasyon natin? Oo, mabuti na rin malaman niya para alam niya kung saan siya lulugar. Hindi porket siyang legal, pwede na siyang umastang reyna mo. Kaya pala nang dumating ako namumugto ang mga mata niya. Halata sa kanya na malungkot siya. Naku, nagpapaahwa lang yun. Ikaw naman nadadala. Kilala ko ang asawa ko. Hindi niya ugali magpaawa. Huwag na lang natin siyang pag-usapan, naiinis lang ako lalo. Imbis na salubungin mo ko ng yakap at halik, init ng ulo ang pinangsalubong mo sa akin. Ewan ko ba? Nito mga huling araw nagiging bugnutin ako. Ang bilis uminit ng ulo ko. Ikaw talaga. Nang wala lang ako ng 10 araw, nagkaganyan ka na. Ngayong nakabalik ka na, hindi na iinit ang ulo ko. Good mood na ako lagi. Oo nga pala. Kahit hindi naman bakasyon ang dahilan ng pag-uwi ko sa amin, may dala pa rin akong pasalubong para sa'yo. Ay, salamat naman. Hindi mo nakalimutan. Akin na, dali. Gusto ko ng tikman. Isa pa sa napapansin ko ay ang pagiging matakaw ko ngayon. Lahat ng pagkain gusto kong kainin. Samantalang dati mapili ako sa kinakain ko dahil ayokong tumaba. Habang nagsasaya kami ni Diego, nagdurusa naman ang asawa niya ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano bang malaking kasalanan ang nagawa ko para maranasan ko to. Naging mabuti at tapat naman akong asawa. Marami akong gustong gawin nun, pero tinalikuran ko para sa kanya. Sadya lang talagang minalas ka sa napangasawa mo. Ang masasabi ko lang na kasalanan mo sobrang bait mo. Harap-harapan ka ng niloloko wala ka pa ring aksyon na ginagawa. Ayoko lang pong masira ang pamilya ko. Kaya lang sarili mo naman ang sinisira mo. Tsaka hindi lang naman ikaw ang hindi buo ang pamilya kung sakaling hihiwalayan mo na ang asawa mo. Di bali na pong ako na lang ang magdusa. Basta para sa mga anak ko. Wala akong hindi gagawin para sa kanila. Sa totoo lang bihira ng katulad mo na handang magtiis sa pagsasama alang-alang sa mga anak. Iba po ako sa kanila. Lagi kong prioridad ang mga anak ko. Nasa na ngayon ang asawa mo? Bumalik na agad siya sa trabaho niya? Hindi po. Sigurado pong pinuntahan niya ang kabit niya. Kadarating lang niya naroon na agad siya sa babaeng yon. Sana kumidlat ng malakas at tamaan sila.
Tutal mga makasalanan din naman sila eh. Hindi ko po hinihiling ang kapahamakan nila. Lalo na si Mariel na nagdadalang tao ngayon. Ano ka mo? Buntis ang babaeng yon? Opo. Nabuntis siya ng asawa ko. Nagbunga ang kasalanan nila sa akin. Pero paano mo nalaman? Bakit ko pa tinatanong eh? Pinuntahan ka nga pala ng babaeng yon. Pinamukha siguro sa'yo ang pagbubuntis niya. Sa kabila po ng lahat, masaya ako na nagdadalang tao siya. Biyaya din po yun sa kanila. Nasasaktan man ako ngayon. Balang araw, maghihilom din ang sugat sa puso ko. Kung ako sa'yo, sasampahan ko sila ng kaso. Ikaw ang legal na asawa. Nasa iyo lahat ng karapatan. Mabuti na nga siguro masampulan yung babae na yun para hindi na pamarisa ng mga kabet. At nagbabalak palang mga bet. Hindi na po kailangan. Saka, magastos din po ang pagsasampa ng kaso. Wala naman po akong sariling pera. At isa pa po, naniniwala ako sa karma. Kahit anong pamimilit ng matandang babae kay Selena na magsampa ng kaso laban sa amin ng asawa niya, hindi natinag ang babae. Naiiling na lang si Aling Daisy sa tigas ng ulo niya. Kinabukasan, hindi sinasadya na nagkita kami ng matandang babae. Mula nang magtama ang aming mga mata, tinitigan na niya ako ng matalim. May problema po ba? Kanina ko pa kasi napapansin na ang sama ng tingin ninyo sa akin. Ang kapal talaga ng mukha mo para ibalandra pa yung pagmumukha mo sa maraming tao. Huwag nga po kayo mag-eskandalo at isa pa, hindi ko po alam kung anong ikinagagalit ninyo sa akin. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Kahit hindi pa kayo umaamin ni Diego, batid ng marami dito na may relasyon kayo. Yun po ba ang ikinagagalit ninyo? Para sabihin ko po sa inyo, labas na kayo kung meron man kaming relasyon. Meron akong pakialam dahil kaibigan ko si Selena. Siguro sa inyo tumatakbong babaeng yon para umiyak. Nagpapaawa lang yon para makuha ang simpatsya nyo. Talaga naman nakakaawa si Selena eh. Inagawa mo na nga siya ng asawa. Nagpabuntis ka pa talaga. Buntis? Sinong buntis? Huwag mo nang ipagkaila. Malalaman rin naman yan ng mga tao kapag lumaki na ang tiyan mo. Hindi po ako buntis. Kung sino man na nagpapakalat sa chismis na yan, sana humaba ang dila niya. Nagsisinungaling ka pa eh, mismong si Selena ang nagsabi sa akin. Ang kapal mo din talaga na ipamukha pa sa kanya na nabuntis ka ng asawa niya. Ano? Si Selena ang nagsabi sa'yo niyan? Oo, kaya huwag ka na magsinungaling pa. O ano, napipi ka na? Pwede ba tanda? Tigilan mo na ako. Inaaksaya mo lang ang oras ko sa walang kwenta mong sinasabi eh. Bastos ka talaga, no? Akala mo hindi ka rin tatanda. Sa bagay, ano bang aasahan sa kabit na katulad mo? Naninira ka nga ng masayang pamilya eh. Masaya ba ka mong pamilya? Kung totoo yung sinasabi mo, bakit maghahanap pa ng iba si Diego? Hindi siya naghanap. Sadyang inakit mo lang siya. Yan naman ang gawain ninyong mga babaeng makakate. Alam mo, malapit na ako mapuno sa'yo, tanda ah. Kung ako sa'yo, lubayan mo na ako. Hindi ko gagawin hanggang matauhan ka. Bahala ka na nga dyan! Hindi mo matatakasan ang kasalanan mo. Hanggat nagkikita tayo, lagi ko yun ipapaalala sa'yo. Binilisan ko na ang mga hakbang ko para makalayo na sa matandang babae. Dahil sa nararamdaman kong pagkainis, bigla tuloy na nakitang puson ko. Yun bang pakiramdam na parang pinipiga? Pagdating sa bahay, iniisip ko ang mga sinabi ni Aling Daisy. Imposibleng sinasabi ng matandang yun.
Totoo kaya na sinabi ni Selena? Teka, kailan nga ba ulit ako nagkaroon? Diyos ko po, ang mga sintomas ng pagbubuntis parang nasa akin nga. Ganito kasi noon ang ate ko nung nagbubuntis sa panganay niya. Para makasiguro kung nagdadalang tao nga ako, agad ako nagpatingin sa isang doktor sa bayan. Nakumpirma ko naman sa mga test na isinagawa na 6 na linggo na akong buntis. Halo-halo ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Tuwa dahil magkakaanak na kami ni Diego. Takot dahil baka lalo akong husgahan ng mga tao. At baka hindi matanggap ng pamilya ko. Tinawagan ko naman si Diego. At sinabi kong may mahalaga akong sasabihin. Ano ba yung mahalagang sasabihin mo't hindi na makapaghintay hanggang bukas? Hindi na talaga ito makakapaghintay ang balitang sasabihin ko sa'yo. Ito, basahin mo tong papel. Para saan ba to? Basahin mo na lang. Galing ako kanina sa ospital at yan ang lumabas na resulta. Buntis ka? Oo, magkakaanak na tayo. Bakit parang hindi ka masaya? So, hindi mo gusto na magkakaanak na tayo? Ay, masaya naman. Hindi ko na kasi inaasahan. Tsaka, alam mong may pamilya ako. So, hindi mo gusto na magkakaanak na tayo? Hindi naman sa ganun. Ikaw lang kasing inaalala ko eh. Masaya ako na magkakaanak na tayo. At wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao sa akin. Kung ganun di okay. Yan lang bang sasabihin mo? Para namang hindi ka masaya eh. Ano ba ang gusto mo maging reaksyon ko ha? Magtatatalon sa tuwa? Ay, halata naman kasi na hindi ka talaga masaya. Kitang-kita sa itsura mong takot at mag-aalala. Inaamin ko na natatakot ako sa sasabihin ng mga tao sa atin at sa mararamdaman ng mga anak ko. Pero masaya rin ako na magkakaanak na tayo. Anong plano mo ngayon? Siguro para makaiwas sa sasabihin ng mga tao, mabuti pang lumipat ka na ng tirahan. Kung yan ang sa tingin mo ang makakabuti. Pero kailangan sa akin ka uuwi. Ha? Alam mong hindi pwede. Sabi nga pala ng doktor, maselan ako magbuntis. Kailangan lagi ako may kasama sa bahay. Kung lilipat ka kasi ng bahay, kailangan malayo dito. Mahihirapan ako magpabalik-balik. Yun nga lang. Kaya mabuti pang dumito na lang ako malapit sa'yo. Huwag na lang nating pansinin ang mga sasabihin ng mga tao. Hindi lang naman tayo ang may ganitong ipinagbabawal na relasyon, no? Sigurado magagalit na sa akin ang asawa ko. Isa pa nga yung asawa mo eh. Bago ko pa malaman na buntis ako, alam na agad niya. Nagtataka lang talaga ako kung paano niya nalaman. Nagkausap na naman ba kayo? Pinuntahan mo na naman ba siya sa bahay? Yung kapitbahay ninyong si Aling Daisy ang nakausap ko kanina. Ang asawa mo raw ang nagsabi sa kanya na buntis ako. Baka naman nanguhula lang ang matandang yun. Huwag mo na lang pansinin. Okay na rin na nagkausap kami ng matandang yun kahit pinainit niya ang ulo ko ha. Nalaman ko tuloy na buntis ako. Mula ngayon mag-iingat ka na. Huwag ka na magbubuhat na mabibigat. Nung buntis kasi ang asawa ko, isa sa pinagbawal sa kanya. Alam ko naman. Sinabi na sa akin ng doktor kung ano yung mga hindi ko dapat gawin habang buntis ako. Kaya ikaw, iwasan mong pasamain ang loob ko. Nagpa siya naman si Diego na sabihin na sa asawa ang tungkol sa amin. Inayunan ko naman ang desisyon niya. Lalo't may plano na rin siyang magsama kami. Kailangan lang niya munang kausapin ng mga anak. Kung hindi mo pa nabuntis ang babae mo, hindi ka pa aamin. Anak ko rin ang ipinagbubuntis ni Mariel. Kailangan kong panagutan. Hindi ko sasabihin na talikuran mo ang obligasyon mo sa kanya. Pero anong plano mo? Makikisama ka na ba sa kanya? Matagal na namang malamig ang pagsasama natin. Puro away na nga lang tayo eh. Hindi na tayo makapag-usap ng mahinahon. Kaya mabuti pang tapusin na lang natin ang pagsasama natin. Hindi, Diego. Maawa ka. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Buong buhay ko.
Ikaw lang ang minahal ko. Lalo ka lang masasaktan kung magsasama pa tayo. Tapos ibang babae na ang mahal ko. Wala akong pakialam kung iba na ang mahal mo. Ang importante sa akin, dito ka uuwi sa amin. Nabuo pa rin ang pamilya natin. Kailangan ako ni Mariel. Maselan kasi ang pagbubuntis niya. Hindi naman kita pagbabawalan na puntahan mo siya. Basta ang gusto ko lang, dito ka pa rin uuwi sa amin ng mga bata. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo, ha? Masyado mong pinabababa ang sarili mo. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ako ang legal mong asawa. Dapat lang nakunin ko ang karapatan ko. Hindi na nga kita mahal. Si Mariel na ang mahal ko. Nabubulag ka lang sa ganda at pagiging bata niya. Balang araw, maiisip mo rin na kami pa rin ng pamilya mo ang mahalaga sa'yo. Maghihintay ako hanggang sa matauhan ka. Nababaliw ka na yata eh. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Oo, baliw ako sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi masama na gusto ko lang manatiling buo ang pamilya natin. Buo na ang pasya ko. Iiwan na kita at magsasama na kami ni Mariel. Subukan mong umalis. Sasabihin ko sa mga magulang mo na may iba kang babae at nabuntis mo pa. Tingnan ko lang kung hindi mamatay sa sama ng loob ang nanay mo. Subukan mo lang na magsumbong sa kanila. Hindi kita mapapatawad. Kung hindi ka papayag na maghiwalay tayo, gagawin kong miserable ang buhay mo. Hanggang ikaw na mismo ang humiling na maghiwalay na tayo. Hindi yan mangyayari. Habang buhay tayong magsasama. Yan ang sumpaan natin nung kinasal tayo. Titiyakin ko na mangyayari yun. Nakaramdam ako ng matinding galit nang sabihin ni Diego ang naging pag-uusap nila ng asawa. Bigla rin tuloy kumirot ang puson ko. Siguro dahil sa emosyon ko. Ganito pala talaga ang buntis. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na. Nawawala na rin naman ang kirot. Sobrang selan mo nga pala talaga magbuntis. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya iwasan mo na maghalit ako. Oras na may masamang mangyari sa dinadala ko, ikaw ang sisisihin ko. Bakit naman ako? Dahil hindi mo magawang hiwalayan ang asawa mong losyang. Para na rin naman kaming hiwalay eh. Hindi nga lang talaga ako makakauwi dito dahil sa pananakot niya. Bakit hindi mo na lang siya unahan? Ikaw na magsabi sa mga magulang mo na meron ka ng iba. Ayokong ako maging dahilan ng pagkakasakit na naman ni inay. Siguradong ako sisisinin na itay at mga kapatid ko. Ganito na lang ba tayo, ha? Hahayaan mong manipulahin ka ng asawa mo? Siyempre hindi. Nag-iisip din ako ng paraan. Hintay-hintay lang tayo. Baka magbago rin ang isip niya. May mga asawa pa palang katulad niya. Kahit isinusukan na ng asawang lalaki, pilit pa rin pinagsisiksikan ng sarili. Ako lang kasi ang lalaking minahal niya sa buong buhay niya eh. Sa gagawin ko sa kanya, tingnan ko lang kung hindi pa siya bumitaw sa'yo. Ano ang binabalak mo? Tutulungan na kita kung paano mo madidispatcha ang asawa mo. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pwede maglagay sa inyo sa peligro ng anak natin. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa magiging anak natin. Basta mag-iingat ka. Pinakiramdaman ko muna ang sarili ko bago ako lumakad. May gumuhit pang pilyang ngiti sa labi ko habang patungo sa bahay ni na Diego. Nang makarating ako, nakaamba pa lang ang kamay ko, bumukas na ang pinto. Niluwagan pa ng babae ang bukas na para bang inaanyayahan akong pumasok. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi na. Mahirap na eh. Baka kung ano pang ilagay mo. May masamang mangyari pa sa magiging anak namin ni Diego. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak sa'yo at sa magiging anak mo. Gusto ko nga umabot siya sa kapanganakan niya na malusog. Oh, talaga? Totoo ba yung kabaitan na ipinapakita mo? Oo naman. Mahirap bang paniwalaan? Kung talagang mabait ka, pakawalan mo na si Diego. Hayaan mo na kami magsama. Huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin naman ang pagsuporta niya sa inyo ng mga anak mo.
Yun lang ba ang pinunta mo rito, ha? Alam mo, kung ano ang sinabi ko kay Diego, yun din ang sasabihin ko sa'yo. Habang buhay kaming magsasama, at ikaw, habang buhay na magiging kabit. Walang hiya ka talagang babae ka! Ayaw mo talagang pakawala sa Diego, ha? Ha? Eto sa'yo! Aray! Ano ba? Bitiwan mo ang buhok ko! Kakalbuhin ka ng babae ka! Ha? Pakawalan mo na si Diego dahil hindi ka niya mahal! Ako na ang mahal niya! Wala akong pakialam! Basta magsasama kami habang buhay! Hayop kang babae ka! Bakit mo ako tinulak? Oras na may masamang mangyari sa pinagbubuntis ko, mananagot ka kay Diego! Ikaw ang unang sumugod sa akin! Kahit na! Alam mong buntis ako! Hindi mo ako dapat pinatulan! Kung masama ang pakiramdam mo, sasamahan kita magpa-check up. Hindi na kailangan. Baka lalo lang kami mapahamak ng anak ko. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa paghaharap ninyo ni Diego. Oras na malaman niya ang ginawa mo sa akin. Nakasalubong ko pa si Aling Daisy nang lumabas ako ng bahay. Sandali ko lang siyang sinulyapan bago nilagpasan. Wala naman akong masamang nararamdaman kaya umuwi na lang ako ng bahay. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Malakas sa loob niyang sumugod dito dahil kampi sa kanya ang asawa mo. Gusto na po kasing makipaghiwalay sa akin ni Diego. Hindi lang ako pumayag. Yun ang dahilan kung bakit sumugod dito si Mariel. Iba na talaga ang mga kabit ngayon. Sila na ang sumusugod sa mga asawa. Nag-aalala nga po ako. Baka kasi kung mapaano yung dinadala niya. Kasalanan niya kung sakaling may masamang mangyari sa magiging anak niya. Siya tong sumugod dito sa bahay mo eh. Sigurado po ako na magagalit sa akin si Diego. Oras na magsumbong sa kanya si Mariel. Pwede mo silang kasuhan dahil sa ginawa nila sa'yo. Sasamahan kita sa barangay kung gusto mo. Salamat na lang po sa pagmamalasakit nyo. Pero hindi na po. Hindi naman kailangan paabutin pa sa barangay ang problema naming mag-asawa. May kabit ang asawa mo at nabuntis niya. Ngayon sinugod ka pa at nakikipaghiwalay pa sa'yo ang asawa mo. Hindi simpleng problema lang ang meron kayo. Hindi na po kailangang paabutin pa kung saan-saan. Huwag po kayong mag-alala. Meron na po akong solusyon sa problema namin. Ano naman ang solusyon na naiisip mo? Sa ngayon po hindi ko muna pwedeng sabihin sa inyo. Sana po irespeto niyo po ang desisyon ko. Sige iha, kung yan ang gusto mo. Basta nandito lang ako sa kabilang bahay ha. Kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Opo, salamat po ulit. Malapit na po palang gumabi. May gagawin lang po ako. Maya-maya po kasi darating na si Diego. Nanggagalaiti sa galit si Diego nang malaman ng ginawa ng asawa niya sa akin. Nang masiguro na ayos lang ang lagay ko, nagpaalam siyang uuwi muna sa kanila. Kailangan daw nilang magtuos na mag-asawa. Halika nga dito, babae ka! Bitawan mo ang buhok ko, Diego! Nasasaktan naman ako! Talagang masasaktan ka dahil sa ginawa mo kay Mariel. Alam mong buntis siya. Sinaktan mo siya. Hindi ko naman sinasadya yun Siya ang unang sumugod sa akin. Kasalanan mo rin kasi kung bakit siya sumugod dito. Nakikipagmatigasan ka pa kasi. Kaya tama lang sa'yo ang saktan. Maawa ka sa akin, Diego! Hindi ka nga naawa kay Mariel na buntis pa Puro lang kamalasan ang ibinibigay mo sa akin. Kailan mo ba matatanggap na hindi na ako masaya sa'yo? Ha? Sunod-sunod na sampal lang ipinadapo ni Diego sa asawa. Naging bingi na siya sa pagmamakaawa ng babae. Para siyang sinapian ng demonyo sa nararamdaman niyang galit. Nahimasmasan lang siya nang marinig ang iyak ng dalawang bata. Siguro naman magtatanda ka na.
Huwag mo naman ipakita sa mga anak natin na mas pinapahalagahan mo pa ang kabit mo kaysa sa amin. Wala na akong pakialam sa kanila. Total magkakaroon na rin ako ng bagong anak. Mas mamahalin ko siya kaysa sa mga anak natin. Mas mahal ka naman nila kaysa sa akin eh. Kaya magsama-sama kayong lahat. Huwag mo namang sabihin yan. Mahal ka ng mga bata. Diego! Bumalik ka dito! Huwag mo kaming iwan! Bahala na kayo. Sawang-sawa na ako sa bahay na ito. Lalo na makita ang pangit mong muka. Diego naman, bumalik ka dito! Huwag kayong mag-alala mga anak. Babalik din dito ang ama nyo. Hindi niya tayo ipagpapalit sa babaeng yon. Walang pagsidla ng tuwa ko nang sa bahay ko na umuwi si Diego. Hindi ko na rin namamalayan ng paglipas ng mga araw. Hanggang sa 7 buwan na ang ipinagbubuntis ko. Dahil sa masela ng pagbubuntis ko, naging mahirap sa akin ang kumilos. Nadagdagan pa ang pangamba ko dahil sa kumakalat na balita sa lugar namin. May bago na naman palang biktima ang sinasabi nilang aswang. Parang linggo-linggo na lang merong bago natatagpo ang biktima. Nagpapapaniwala ka na naman sa sinasabi nilang aswang. Hindi naman totoo yun eh. Paano mo ipapaliwanag ang paraan sa pagpatay sa mga biktima? Nawawala ang mga laman loob nila at halos hindi na makilala mga katawan nila. Para bang galit na galit siya sa mga biktima. Wala na sa tamang pag-iisip ang gumawa nun. Kaya ganun kabrutal ang pagpatay sa kanila. Hindi ka ba nagtataka? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahuhuli ang salarin. Para bang alam niya ang galaw ng mga otoridad. Sadya lang talagang madulas ang salarin na parang palos. Mahuhuli rin yun. Basta ako, naniniwala na ngayon na may aswang. Kung totoong may aswang, sana noong ka pa na biktima. Di ba mga buntis ang gusto ng mga aswang? Siguro pinagdarasal mo na mabiktima na ako ng aswang na yun ano? Para makabalik ka na sa asawa mo. Bakit naman napasali dito ang asawa ko? Akala mo yata hindi ko alam na bumabalik ka sa bahay ninyo. Alam ko rin na nagbibigay ka pa rin ng sustento sa kanila. Natural lang na sustentuhan kong pamilya ko. At kung pumupunta man ako ron, dahil gusto ko makita ang mga anak ko. Imposible na hindi kayo nag-uusap ni Selena. Minsan na kami nag-usap ni Selena. Naiilang na kasi akong kausapin siya eh. Simula nung iwan ko sila. Tsaka malaki na ang pinagbago ng itsura niya. Mas lalo siyang tumanda. Siguro sobrang stress din sa ginawa natin. Baka naman kabaliktaran ang sinasabi mo ang itsura niya ngayon. Kadalasan kasi sa mga iniiwan ng asawa, nagpapaganda sila para balikan. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo ha? Ewan ko sa'yo, baka kasi napapangitan ka na sa akin eh. Alam ko na wala na ang sexy kong katawan. Naging magaspang na rin ang kutis ko. Lumapad na rin ang muka at ilong ko. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang buntis. Huwag mo na akong bulahin pa. Oras na malaman ko nagsisinungaling ka, humanda ka sa akin. Pambihira naman oh. Ikaw na nga itong inuuwian ko, ang dami mo pa rin sinasabi. Makalabas na nga muna. Saan ka pupunta? Magyuyose lang ako sa labas. Mauna ka na matulog. Napapailing na lang ako. Inayos ko na lang ang hinihigaan ko para makahiga na. May ilang minuto na rin ang nakakalipas pero hindi pa rin bumabalik si Diego. Gusto ko na sanang matulog. Pero pakiramdam ko may matang nakatingin sa akin. Wala sa loob ko na napatingin ako sa taas ng yero. May isang bilog na kulay pula doon. Namilog ang mga mata ko na mapagtanto kong mga mata yun. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa akin. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? May nakita akong pulang mata sa bubungan. Doon sa butas na yun. Ha? Paano magkakaroon ng mga mata sa bubungan? Hindi ko alam. Basta meron nakasilip dyan sa butas.
May tao o nilalang na nasa itaas ng bubungan natin! Huwag kang sumigaw. Huminahon ka lang. Baka makasama sa iyo eh. Para kasi hindi ka naniniwala sa akin eh. Imposible naman kasi yung sinasabi mo eh. Una, walang makakakyat sa taas ng bubungan natin. Baka guni-guni mo lang ang nakita mo. Sigurado ako sa nakita ko. Sige, lalabas lang ako. Titignan ko. Huwag na, dito ka lang. Huwag mo kong iwan. Sige na. Hindi na ako lalabas. Hindi ba nasa labas ka kanina? Wala ka bang napansin na kakaiba? Wala naman. Maliban sa malamig sa labas. Papasok na rin ako nung sumigaw ka. Diego, hindi kaya aswang yung nasa bubungan? Hindi totoo ang aswang. Baka sa malalayong probinsya baka meron pa. Mabuti pa sa kabilang kwarto na lang tayo matulog. Doon wala pang butas sa mga yero. O sige, para mapanatag ka na rin. Kahit nasa kabilang kwarto na kami, hindi pa rin ako makatulog. Ang dami ko kasing naririnig ng mga kaluskos. Ultimo mga huni ng mga insekto naririnig ko. Kinabukasan tinanghali ako ng gising. Wala na si Diego. Nag-iwan na lang siya ng almusal ko sa lamesa. Dahil wala pa akong ganang kumain, lumabas muna ako. Hindi ko inaasahan ng araw na yun na magiging bisita ko. Selena, ikaw nga ba yan? Ako nga. Bakit parang gulat na gulat ang itsura mo? Nagkasakit ka ba? Bakit tumanda ka yata? Wala naman nagbago sa akin ah. Baka akala mo lang yun dahil matagal tayong hindi nagkita. Siguro nga. Ano ba ang kailangan mo? Dinalhan ko kayo ni Diego ng dinuguan. Alam mo bang paborito niya yan? Alam ko pero hindi ako nagluluto niyan kasi hindi ako kumakain ng ganyang ulam. Sayang naman kung hindi ka kumakain ng dala ko. Iwan ko na rin para kahit si Diego na lang ang kumain. Nasaan nga pala ang kusina niyo? Ibigay mo na lang sa akin. Hindi kasi ako nagpapapasok basta-basta sa bahay namin. Ganun ba? Bakit sa bahay ko? Basta ka na lang pumupunta. Matagal na yon. Hindi ka pa rin ba nakakalimot? Baka naman hanggang ngayon, hindi mo pa rin natatanggap na wala na kay ni Diego. Matagal ko nang tanggap. Masaya nga ako at sa wakas malapit ka ng mga anak. Oh, talaga? Ikaw lang ang kilala ko na natutuwa pa na nabuntis ng asawa ang ibang babae. Sabi ko nga, tanggap ko na ang nangyari sa amin ni Diego. Parang hindi 7 buwan ang tiyan mo. Ang laki kasi. Pwede ko bang hawakan ang tiyan mo? Hindi maaari. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Napakadamot mo naman. Para hahawakan lang eh. Anak ko to. Nasa akin kung gusto kong ipagdamot. Pasensya ka na ha. Huwag ka nang magalit. Aalis na ako. Kakaiba talaga siya. Ano kaya motibo niya at gusto niya pang hawakan ng tiyan ko? Matingnan nga ang dala niya. Ano to? Hiyak naman! Ang lansa! Ang baho! Ay, ganito ba talaga ang dinuguan? Kaya ayokong kumain eh. Hindi ako makapaniwala na kumakain si Diego ng mga luto niya. Itinapon ko na lang ang ulam kasama ang lagayan. Nang makauwi naman si Selena sa kanila, binigyan din niya ng ulam si Aling Daisy. Lagi na lang po kasi kayo ang nagbibigay sa akin ng ulam. Gusto ko naman pong bumawi sa inyo. Mag-isa lang naman ako dito sa bahay. Kaya kapag nagluluto ako ng ulam, marami talaga. Kumusta ka na pala? Bihira ka na lang lumabas ng bahay mo ah. Ayos lang naman po. Marami lang po kasi akong ginagawa sa loob ng bahay. Saka, umiiwas po ako sa pagtatanong ng mga kapitbahay natin tungkol sa nangyari sa amin ng asawa ko. Sa bagay nga, wala rin kasi pakundangan ng pagtatanong ng ibang tao eh. Sa totoo lang, mabuti na rin na naghiwalay na kayo ng asawa mo. Kaysa sinasaktan ka niya dahil lang sa babaeng yon. Naniniwala po ako na balang araw, mabubuo rin po ang pamilya ko. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang mga anak mo.
Siguradong hindi ka nila iiwan. Kung patuloy ka kasing aasa sa asawa mo, masasaktan ka lang. Ang importante naman patuloy pa rin kayong sinusuportahan. Kahit ano pa pong mangyari, mag-asawa pa rin po kami ni Diego. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bahala ka na nga. Buhay mo naman yan nabalitaan mo na ba may bago na namang biktima yung gumagalang aswang? Ikinuwento nga po yun ng mga anak ko sa akin. Kaya nga po kapag gabi na, hindi ko na sila pinapalabas ng bahay. Dapat kayo rin po, iwasan nyo na ang paglabas ng gabi. Naku iha, sa araw na lang kami naglalaro ng mga amiga ko ng madyong. Takot din kasi ang mga yun sa napapabalitang aswang Ate Daisy, naniniwala po ba kayo na aswang ang nasa likod ng patayang nangyayari? Sa totoo lang tumanda na ako ng ganito. Wala pa ako nakikitang aswang. Ibang klaseng aswang marami. Katulad ng babae ng asawa mo. Sila lang ang kilala ko ng mga aswang. Nangangaswang ng mga asawa. Kayo po talaga? Totoo man may aswang o wala, mabuti na rin yung nag-iingat. Marami ng masasamang tao ngayon. Sila ang dapat natin katakutan. Totoo naman po yan. O paano po, may gagawin pa po ako sa loob ng bahay. Gaya na naging reaksyon ko sa dinuguan, hindi rin nagustuhan ni Aling Daisy ang ulam. Maduwal-duwal pa yung itinapon sa inidoro ng matandang babae. Minsan na nga lang magbigay ng ulam, panis pa. Ayoko sana mag-isip ng masama pero tingin ko kay Selena nawawala na sa sariling katinuan mula ng iwan ng asawa. Pinabayaan na rin niya kasi ang sarili. Mukha tuloy mas matanda pa siyang tingnan sa akin. Nung gabing yon nagising si Aling Daisy. Napakaalinsangan kasi ng panahon. Pakiramdam niya uhaw na uhaw siya. Nagtungo siya sa kusina para uminom nang makitang bukas ang bintana sa sala. Nang akma na niyang isasara ang bintana, natanaw niya si Selena na naglalakad sa labas. Anong ginagawa niya sa labas ng ganitong oras? Diyos kong batang to, nawawala na nga yata talaga sa katinuan Hindi niya alam na delikado sa labas. Baka siya ang mabiktima ng aswang o ng kung sinong adik na yon. Ano bang gagawin ko? Hay, bahala na nga. Susundan ko siya. 2 beses pang tinawag ni Aling Daisy ang pangalan ng babae pero tila hindi siya naririnig dito. Hanggang makarating sila sa wala ng bahayan. Nagpalinga-linga ang matanda sa pagbabaka sakaling may makitang tao. Pagtingin niya muli sa kinatatayuan ni Selena kanina, wala na dun ang babae. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Kapag may nangyari, walang tutulong sa amin sa lugar na to. Selena, nasan ka na? Ano yun? Parang ungol na mabangis na hayop. Parang doon nang gagaling. Hinawi ni Aling Daisy ang mga halaman sa harapan niya. Nakita niya si Selena na nagpalit ng anyo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Naging mabagsik at nakakatakot ang anyo nito. Dahil sa matinding takot, parang itinulus na sa kinatatayuan niya ang matanda. Si Selena ang sinasabing aswang na pumapatay sa lugar namin. Paano nangyari yun? Anong gagawin ko? Nawala siya. Saan kaya siya nagpunta? Oras na may natagpuan na namang patay bukas, walang duda na siyang may kagagawan doon. Kinabukasan nga may napabalita na naman na may bago na namang biktima. Isang lalaki na galing sa inuman ang umuwi ng alanganing oras. Mas lalong naghigpit ang kapitan sa lugar namin dahil sa mga pagpaslang na mahirap ipaliwanag. Hati naman ang paniniwala ng mga taga ron.
Ang ilan naniniwala na may aswang nga. Pero mas lamang pa rin ang naniniwala na taong may sayad lang ang gumagawa nun. Ate Daisy! Selena, ikaw pala. Kanina ko pa po kayo tinatawag eh. Hindi niyo po ako naririnig. Mukha pong malalim ang iniisip ninyo habang naglalakad. Nabalitaan ko kasi na may bago na namang biktima ngayon eh. Usap-usapan nga po yan sa talipapa kanina. Kasalanan din naman po nung lalaki. Alam nang may curfew, umuwi pa ng ganong oras. Oo nga eh, pero hindi naman kasi lahat naniniwala na may aswang. Kaya ang iba matigas ang ulo, hindi sumusunod. Uuwi na po ba kayo? Oo. Ikaw, saan ka pupunta? Ang dami mong dalang prutas Dadaling ko po ito sa bahay ni na Diego at Mariel. Mainam po ang mga prutas sa buntis. Lalong lulusog ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Mukhang natutuwa ka sa ipinagbubuntis ng kabit ng asawa mo Excited na po ako sa kabuhanan niya. Sa tingin ko hindi ka dapat matuwa. Alalahanin mo dahil sa babaeng yun nasira ang pamilya mo. Alam ko po yun. Hindi ko naman po makakalimutan ang ginawa nila sa akin eh. Gusto mo bang samahan kita sa pagpunta sa babaeng yun? Wag na po. Kaya ko naman po na pumunta dun mag-isa. O paano? Mauna na akong umuwi sa'yo, ha? Kapag wala akong ginagawa, nakahiligan ko na magbasa ng mga libro. Sabi nila nakakatulong din daw yon para maging matalino ang sanggol sa sinapupunan. Nahinto ako sa ginagawa ko nang may kumatok. Tumayo ako at saka yun binuksan. Ano naman ang ginagawa mo dito? Ano na naman yung dala mo? Dinalhan lang kita ng prutas. Binili ko sa may talipapa. Tingin mo sa akin hindi nakakakain ng prutas? Para sabihin ko sa'yo sawang-sawa ako sa prutas na binibili sa akin ni Diego. Tanggapin mo na rin ito. Para talaga to sa'yo. Sinabi ko nang hindi ko kailangan yan eh! Ang kulit mo Bakit mo naman hinagi sa lupa? Hindi ka dapat nagtatapon ng grasya. Sinabi ng ayoko niyan, pinipilit mo pa! At isa pa, huwag kang umasa na para tayo magkaibigan. Ginagawa ko lang naman ito para sa anak mo. Gusto ko siyang maging malusog. Siguro, naiinggit ka sa akin Kasi magkakaanak na kami ni Diego. Iniisip mo siguro na kapag naipanganak ko ng sanggol na to, babaliwalain na kayo ni Diego. Ganun ang mangyayari. Kaya kung ako sa'yo, umpisahan mo nang maghanap ng trabaho. Baka kasi pati pagsustento, putulin na ng asawa mo. Alam mo naman, magastos ang pagkakaroon ng baby. Hindi mangyayari na mababaliwala ang mga anak ko sa tatay nila. Alam kong mahal na mahal sila ni Diego. Hindi ka nakakasiguro sa bagay na yan. Ikaw nga ang daling ipinagpalit. Mga anak mo pa kaya? Naiintindihan ko si Diego kung bakit niya ako nagawang ipagpalit ng ganong kabilis. Pero iba ang mga anak. Sana naman, wag mong udyokan na baliwalain ni Diego ang mga anak namin. Magiging ina ka na rin. Hindi mo rin siguro gugustuhin na mangyari yun sa anak mo. Mabuti pa umalis ka na. Nasisira lang ang araw ko sa pagmumukha mo At yun nga palang ulam, tinapon ko lang. Hindi kasi kami kumakain ng bulok Buti hindi sumasakit ang tiyan ng mga anak mo, Hindi kumakain ng dinuguan ng mga anak ko. O kahit anong klase ng karne. Siguro kasi nga hindi sila nasasarpan sa luto mo. Ang tiyan ko! Oh, anong nangyari sa'yo? Mangangana ka na ba? Huwag mo akong hawakan! Umalis ka na sabi! Kailangan mo ng tulong. Sabi naman umalis ka na! Isinara ko na ang pinto pero hindi pa rin siya umalis. Sumili pa siya sa may bintana. Nangilabot ako sa paraan ng pagtitig niya at sa gumuhit ng ngiti sa labi niya. Isinara ko na lang ang kurtina para hindi niya ako makita dito sa loob. Ilang sandali pa nawala na rin ang pananakit ng tiyan ko. Dumating na rin naman si Diego.
Galing dito si Selena? Hindi ko alam kung ano ang motibo niya sa pagpapakita ng kabaitan sa magiging anak natin. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Tamang-tama. Dadalawin ko yung mga bata. Kakausapin ko na rin siya na tigilan ng pagpunta rito. Malapit ka ng mga anak eh. Ayoko malagay kayo sa alanganin na magiging anak natin ang dahil sa kanya. Parang gusto ko na ring umalis sa lugar na to. Hindi mo ba napapansin tuwing gabi? Laging humuhuni yung kakaibang ibon. Wala naman ako mapagtanungan sa mga kapitbahay natin kung anong klaseng hayop ba yun. Dahil lahat sila galit sa akin dahil inagaw kita kay Selena. Huwag mo na lang silang pansinin. Andito naman ako sa gabi. Hindi kita pababayaan. Totoo nga yata ang sinasabi nila. Kapag buntes, lapitin ng mga alagad ng dilim. Isama mo ng asawa mo na mukhang bruha ang itsura. Kanina, nakakatakot ang itsura niya. Kapag nagkaroon ako ng oras, maghahanap ako ng ibang bahay na pwede nating malipatan. Salamat, Diego. Hindi ko na rin kasi matagalan pa mga naririnig ko sa paligid dahil sa ginawa kong pangaagaw sa iyo sa asawa mo. Pangako, ilalayo kita sa lugar na ito. Magbabagong buhay tayo sa ibang lugar na walang nakakakilala sa atin. Sa tingin ko, hindi na rin ligtas dito sa dami ng patayan. Isa pa yan sa nagpapakaba sa akin eh. Para bang bigla na lang binahalot ng kadiliman ng lugar na to? Mabuti pa, magpahinga ka na. Kanina ko pa napapansin na parang hinihingal ka eh. Babantayan kita habang natutulog ka. Nung araw na walang pasok si Diego, pumunta siya sa bahay nila para makita ang mga anak at makausap na rin ng asawa. Ngunit nagulat siya sa naging tugon sa kanya ni Selena nang tanungin niya kung nasa ng mga bata. Kailan mo pa sila inuwi sa probinsya? May 1 linggo nang nakakalipas. Bakit hindi mo sinabi na iuwi mo sila? Inaalisan mo na ba ako ng karapatan sa kanila? Hindi mo kailangang magalit. Ako nga hindi nagagalit kahit magkakaanak ka na. Isa pa yan. Bakit lagi mong pinupuntahan si Mariela sa bahay? Ano bang kailangan mo sa kanya? Gusto ko lang naman na matiyak na nasa mabuti ang pinagbubuntis niya. Nag-aalala lang naman ako sa bata eh. Huwag ka nang pupunta ulit doon. Wala kang pakialam sa pagsasama namin. Lalo na sa magiging anak namin. Sa tingin mo, ganun lang kadali yun? Kahit kailan, hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyong panloloko sa akin. Ang sanggol na yon, ang magiging kabayaran sa kasalanan ninyo sa akin. Hindi ko hahayaan na may gawin kang masama sa mag-ina ko. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa probinsyang pinagmulan mo. Titiisin ko na lang na hindi makita ang mga anak ko kaysa naman makita kita tuwing dadalawin ko sila. Hindi ako papayag. Habang nagdurusa ako, nagpapakasaya kayo ng kabit mo? Wala ka nang magagawa pa. Si Mariel na ang mahal ko at hindi ikaw. Diego, hindi ka na makakalabas pa rito. Sa ayaw at sa gusto mo. Magsasama tayo habang buhay. Baliw ka na nga talaga. Hindi mo ako mapipigilang umalis. Napapitlag pa si Aling Daisy na marinig ang pag-igik ni Diego sa loob ng bahay. Kasunod dun ng mga ungol na tila nasasaktan. Dali-dali na rin siyang bumalik sa kanyang bahay bago siya mahuli. Ano kaya ang ginawa niya sa asawa? Kailangan maipaalam ko to sa kapitan. Pero paano kung walang maniwala sa akin? Hindi, mananahimik na lang ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ko alam kung bakit hindi umuwi ng araw na yun si Diego. Mangiyak-ngiyak ako sa paghihintay sa kanya kagabi. Kinapalan ko na ang mukha ko at lumipat ako sa kapitbahay namin. Hindi ko na kasi matagalan na naririnig ko na tila pagkalmot sa bubungan ng bahay namin. Hindi ko akalain na patutuloyin nila ako. Matagal na raw nila napapansin ang nilalang na yun, na kung tawagin ay aswang. Totoo nga pala talaga ang mga nilalang na yun. Ako na ang gusto niyang isunod dahil sa ipinagbubuntis ko. Kailangan ko makita si Diego. Bakit hindi siya umuwi kagabi? Humanda siya sa akin oras na malaman kong nakipagbalikan siya sa asawa niya. Kahit hirap na sa paglalakad dahil sa may kalakihan ng tiyan ko, tiniis ko na lang ang nararamdaman ko. Ang mahalaga sa akin makita ko kung nasan si Diego. Naabutan ko nagwawali sa labas si Selena. Ilabas mo si Diego ngayon din.
Bakit dito mo hinahanap si Diego? Di ba sa'yo na siya umuuwi? Alam yun ng mga taga rito. Nagpaalam siyang dito pupunta pero hindi na siya umuwi. Hindi pa siya nagpupunta rito. Baka dahilan lang niya na dito pupunta, pero sa ibang bahay pala siya tumuloy. Kung pinapahiwatig mo na meron pang ibang babae si Diego, nagkakamali ka. Ako lang ang babae niya. Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na siya. Diego! Lumabas ka dyan! Subukan mong pumasok na wala akong pahintulot. Kakasuhan na kita. Hayop ka! Ilabas mo na si Diego! Matagal na akong hayop, kaya wag mo akong pilitin na ilabas pa ang pagkahalimaw ko sa'yo. Kung gano'n, nagkamali pala ng pagkakakilala sa'yo si Diego. Sabi niya kasi, hindi ka daw makabasag pinggan. Yun pala, meron ka ring itinatago. Dati yun, nung hindi pa niya ako ipinagpapalit sa'yo. Siguro natunugan mo na balak na namin umalis ni Diego, no? Kaya gumawa ka na naman ng paraan para mapigilan. Ano, ginamit mo ba ang mga anak mo para hindi siya umuwi sa akin? Ang mabuti pa, umalis ka na. Bigyan mo ng kahihiyan ng sarili mo. Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan ka na ng mga kapitbahay ko. Bakit ako mahihiya? Ako na nga ang inuuwian ng asawa mo. Ikaw ang dapat mahiya dahil pinagpipilitan mo sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Umalis ka na. Habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Halintik talaga! Tinalikuran na agad ako! Nagpupuyos ang kalooban ko na naglakad pa uwi. Dahil mabilis nang mapagod, pahinto-hinto ako. Ramdam ko rin na merong sumusunod sa akin. Binilisan ko na ang paglalakad ko pero biglang may humawak sa braso ko. Paglingon ko, ganun na lang ang gulat ko. Huwag ka nang bumalik sa bahay ni Selena. Huwag mo na ring hanapin si Diego. Kung mahal mo ang buhay mo at magiging anak mo, magpakalayo-layo ka na. Bitiwan mo ang braso ko! Bakit ako makikinig sa inyo? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita si Diego. Paano kung sabihin ko na maaaring wala na si Diego? Hahanapin mo pa rin ba siya? Huwag niyo sabihin na nabiktima na rin si Diego nung... Nasaan ang katawan niya? Baka hindi na rin ilabas ng halimaw na yon. Sabihin niyo, sino ang aswang na pumapatay? Kilala natin siya. Tingin sa kanya ng marami mabait at ulirang asawa. Si Selena ba ang tinutukoy niyo? Kaya nakikiusap ako, lumayo ka na. Ikaw talaga ang gusto niyang biktimahin. Kayo ng anak mo. Maniniwala lang ako sa inyo kung ako ang makakakita na siya nga ang aswang. Sumama ako sa bahay ni Aling Daisy. Pagpasok pa lang sa loob ng tinitirhan niya, bumungad agad sa akin ng mga pangontra sa paligid. Nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong ligtas ako sa bahay na yun. Pagsapit ng gabi nakita namin si Selena. Nakita ko mismo ang pagpapalit niya ng anyo. Mabuti na lang natakpan ni Aling Daisy ang bibig ko bago pa lumabas ang singhap sa akin. Naniniwala ka na ba? Hindi ligtas ang lugar na to sa'yo at sa anak mo. Ano bang pinasok kong gulo? Nakasira na nga ako ng isang pamilya na pahamak pa si Diego dahil sa akin. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa akin. Wala na tayong magagawa. Magsisi ka man, huli na. Ang magagawa mo lang magbagong buhay sa ibang lugar at magbalik loob. Yun ang mabisang sandata para hindi ka maligaw uli ng landas. Opo, maraming salamat po sa inyo, Aling Daisy. Patawarin niyo rin po ako sa mga masasakit na salitang binitiwan ko sa inyo. Kalimutan mo na yon. Nagagalit ako sa'yo. Pero hindi ko hahayaan na mapahamak ang isang inosenteng sanggol. Siguradong ikaw na ang susunod niyang biktima kung nasa bahay ka lang ninyo.
Pagsapit na umaga, aalis na po ako. Uuwi na po ako sa pamilya ko. Tatanggapin ko po mga sasabihin nila sa akin dahil nagkamali naman po talaga ako. Hinatid pa ako ni Aling Daisy sa sakayan. Mataimtim din ako nagdasal para sa kaligtasan ng matandang babae. Pag-uwi sa amin, nagalit man sa akin ng pamilya ko dahil sa nabuntis ng walang asawa. Buong puso pa rin nila akong tinanggap. Ang madilim na karanasan kong yun ay mananatiling lihim na lang habang buhay. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Jojo from Sukat, Parañaque. Advance happy birthday sa'yo. Kel Rodis from Tanay, Rizal. Ediol Malines from Tatalon, Quezon City. Emily Bianan from Saudi Arabia. Jocelyn Nazareno from Riyadh. Erlinda Tolenada from Kuwait. Hello sa Cabral family ng Wawa Lemery, Batangas. From Estela Cabral da Silva na nasa Switzerland. Nympha Estares from Singapore. Marialine Nakagawa from Japan. Lisa Hinguillo from Taguig. Hello sa Hundangan family from Surigao del Norte. Jolie Nicole Kabungkal from Dasmariñas, Cavite. Narlene Mikabalo from Malaysia. Denden Muhammad from Riyadh. Helen Kabunagan from Valenzuela City. Munet Rivera from Taytay, Rizal. Trajano Lestojas na laging nakikinig, salamat po. Josephine Saavedra from Atimonan, Quezon. Kay Lydia Lopez, maraming salamat. Mami Giselle. Rachel Martinez from Pangasinan na nasa Doha, Qatar ngayon. Hello sa Regondola family. Kay Ate Kim na palagi ding nakikinig, salamat po. Alma Ganotisi from Hong Kong. Buena Largo. Candida de Baculos from Bohol. Shout out sa mga mananahin ni Ami Gondraneos na taga-sitio sa Masa, Pila-Pila, Binangonan, Rizal. M. Masujer. Kuliat Fan from Singapore. Jem the Happy from Canada. Janice Naldosa from Kuwait. Cyril Aguilar from Legazpi, Albay. Ami Gonzaga from Antipolo City. Dodds Junco from Iloilo City. Glenda Gilyado from Malaysia. Eilana Gonzalez from USA. At kay Miss Ami Venson. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Ingat! God bless! Si Diego, nandito ba? Ah, wala